Isa pong mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayon po ay year 2026. Happy New Year po. At anuman ang inyong sitwasyon, anuman ang inyong kalagayan ngayon, nawa ang patnubay, paggabay at pagkilos ng banal na Espiritu ay sumasa inyo. Ngayon po, dahil it's a new year, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng bagong mensahe sa ating pag-aaral sa Matthew 17, 1-13. At ang title po ng mensahe, A Preview of God's Kingdom. Sa Tagalog po, ang isang preview ng kaharian ng Diyos. Ito po ay kwento ng tatlong disipulo na pinili ng Diyos para pumunta doon sa bundok para manalangin at doon naranasan nila ang transfiguration o pagkaluwalhati ng Panginoon at nasaksihan nila na nawala si Moses, nawala si Elijah, ngunit si Kristo ay nanatili. Ano nga ba ang preview? No? Mga igsoon, nakapanood na ba tayo ng movie? No? O trailer? Ang tawag po doon ay preview. No? Ang preview o trailer ay hindi pa yun yung buong kwento, trailer lamang, hindi pa nasasabi kung ano yung buong kwento. Ngunit tapos na ang kwento, pero sapat na para sabihin natin, parang gusto kong manood, worth it ito. Tapos hindi ko tatapusin ko ito, 'di ba? Pag nanonood tayo, gusto nating tapusin kasi hindi preview pa lang, hindi pa yung kabuuan. Ganyan din po ang buhay ng Kristiyano. Minsan, tayo ay nakakaranas ng problema, pagkalito, pagkapagod, kahirapan. Pero ang Diyos po sa kanyang biyaya ay nagbibigay lamang ng preview. Hindi pa ibig sabihin ng mga problema ay katapusan na. Isa lamang itong preview o trailer. Hindi pa tapos ang kwento. Ito lamang ay sulyap sa darating na kaluwalhatian o panahon na dapat tayo ay hindi mawala ng pananampalataya. Ito ay mensahe natin ngayon na ang kwento ay naisulat na at sigurado na po ang ating katagumpayan. No? Ang kwento ng buhay natin ay tapos na. No? Yung mga kahirapan, mga pagsubok, hindi pa yan ang katapusan ng kwento ng buhay natin. Sapagkat ang katapusan ng kwento natin ay si Jesus ay magtatagumpay at tayo rin ay magtatagumpay. Amen? So, wag po tayo mag-alala, no? Bago pa ang mga magagandang kwento na istorya, actually isa lamang itong preview. So later maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng preview, no? Ano yung preview? Sapagkat ipinakita ng Panginoon ang preview ng buhay at mangyayari kay Kristo sa tatlong mga saksi, si John, si James, at si Pedro. Number 1, ang preview ng kaharian ng Diyos, sabi sa verse 1 hanggang verse 2. Doon, isinama ni Jesus sina Pedro, si Santiago at si John, at siya ay nagbago ng kanyang itsura. Talagang nagningning si Kristo na kasing liwanag at kasing puti. No? Nakita ito ni Pedro. Ano po ang background ng storyang ito? Bago po nagpakita ng kaningningan at ng glory, kaluwalhatian ng Panginoon, ang mga disciples po ay distress. Ano ibig sabihin ng distress? Sinasabi po doon na dito sa Matthew 16:21-28 na sinabi ni Jesus sa kanila na siya ay magdurusa, siya ay mamamatay, at ang mga disciples ay nalungkot. Nasira yung kanilang inaasahan na isang Mesiyas. Sabi nga ni Pedro, ay Panginoon, hindi ka dapat mamatay, 'di ba? Pero sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, i-deny mo ang iyong sarili. Deny yourself at sumunod kayo sa akin. Pero mabigat ito para sa mga disciples sapagkat mahirap ang sumunod sa Panginoon, di ba?
at na-discourage sila at nalito, maaring natakot. Pero tapos ng 6 na araw, dinala sila ng Panginoon dun sa bundok at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kaningningan o ang kanyang preview na bagamat si Kristo ay mamamatay, isang araw ipapakilala niya kung sino siya. Siya ay Diyos, siya ay tunay na Diyos at siya ang tunay na hari. Bagamat siya ay mamamatay sapagkat kailangan niyang mamatay para sa atin, ngunit hindi siya mananatiling patay sapagkat siya ay Diyos na magtatagumpay sa anumang problema. Gayon din ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Ang mga naranasan nating mga preview sa buhay natin ay hindi pa tapos sapagkat ang tunay na tagumpay ay kay Kristo. Another biblical previews ng plano ng Panginoon, ang mga example nito ay katulad ni Abraham. No, kilala natin sa Abraham sa Genesis 12:1-3, nangako ang Panginoon, Abraham, sumunod ka sa akin at pagpapalain kita at ikaw ay magiging isang bansa. Ngunit tumanda na lamang si Abraham, ngunit walang nangyari. Ngunit dahil ipinakita at ipinangako ng Panginoon sa kanya na magiging kasing dami siya ng mga bituin sa langit, ito ba ay tinupad ng Diyos? Yes, tinupad ito ng Panginoon. Ito po ay preview. Another example ay si Jacob. Kilala natin si Jacob na isang tuso. Ngunit sa kanyang katusuhan, gusto niyang maging panganay at dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau at siya ay tumakbo. Ngunit kahit ganun ang kanyang pag-uugali, nagkaroon ng preview ang Panginoon sa kanya na dahil siya ay pinili ng Diyos. At sa kanyang panaginip ang mga anghel at ang mga hagdan mula sa langit at sa lupa ay pababa. Ano? Ito ay pangako. Anong sabi ng Panginoon? Tutuparin ko ang iyong pangako sa iyong ama. No? So, ganito ang preview pala sa buhay natin. Bagamat kahit masama yung ugali natin, kung meron tayong preview sa buhay natin, pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon tulad ni Jacob. Another halimbawa ng preview ay ang buhay ni Jose o Joseph. Siguro kilala natin si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer, nung siya isang kabataan pa lamang na naginip siya na ang mga buwan, ang mga bituin ay luluhod sa kanya at ang kanyang mga kapatid ay luluhad. Inakala ito ng mga kapatid niya na kayabangan, ngunit ito pala ay isang preview ng mangyayari sa kanyang buhay. Ngunit hindi ito naging madali. Hindi naging madali ang buhay ni Jose. Marami siyang naranasan. Siya ay pinagtakaang patayin, naging alipin, nakulong, pinagbintangan. Ngunit dahil sa mayroon siyang preview sa buhay niya, hindi siya nag-give up. No? Kung tayo siguro, mag-give up na tayo sa buhay natin. No? Ganon din si Moses. Nakita niya na gagamitin siya ng Panginoon sa isang apoy ng puno. Ngunit sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Ano? Minsan ganito ang katanungan natin, Panginoon, pwede niyo ba ako magamit? Wala akong talento. Ngunit hindi rin ito sa ating mga talento. Pinakita ng Panginoon na sila ay ginabayan, pinainitan, pinakain doon sa disyerto sapagkat ang Diyos ay nagkaroon ng preview sa buhay ni Moses na siya ay gagamitin ng Panginoon. Gayon din sa buhay ni Pablo. Isa siyang mamamatay tao, ngunit nakilala niya ang Panginoon at sabi ng Panginoon, gagamitin kitang instrumento para sa mga hintil. Kaya mga igsoon, ang preview ay isang glimpse o isa lamang parte ng buhay natin, ngunit hindi pa ito yung katapusan. Kaya kung ano man yung karanasan ninyo, gawin ninyong inspirasyon ang buhay ng mga taong ito. Gayon din sa 12 disciples, ngunit among the 12, merong 3 very special, si Peter, John, and James. Nakakatuwa, no? Sapagkat pinili na ang 12, ngunit meron palang pinaka-special. Ganun din ang Panginoon pag nangungusap sa atin. Bagamat marami ang mananampalataya, ngunit meron siyang special na preview sa bawat isa sa atin. Okay. Kung susunod lamang tayo sa Kanya katulad ni Pedro, ni Peter, and John. No? So,
Huwag kayong mawala ng loob. Manalangin tayo. Sapagkat kung nananalangin tayo, doon ipinapakita ng Panginoon ang preview ng buhay natin, no? Sa pamagitan ng pagsamba, panalangin, no? Yan po ang preview. Amen? Number 2, ang command ng Panginoon para sa mga disciple. Ano yung command ng Panginoon, ng Father, no? Ang command ng Panginoon ay sumunod sa Kanya, no? Sumunod. Marami ang nakikinig ngunit wala namang gustong sumunod, no? Kayo ba ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos o susunod? Sabi ng Ama sa kanyang mga disciples, sa disciple ni Jesus, ito ang aking minamahal na anak, siya ay dapat niyong pakinggan. Mga kapatid, dapat po tayo makinig kay Kristo. Amen? Ipinapakita dito ni Jesus na siya ay tunay na Diyos. Mawawala man si Moses na nagre-represent ng law, mawawala man si Elijah na nagre-represent ng mga propeta, ngunit sino ang maiiwan at mananatili? Si Kristo. Hindi natin kailangan na baguhin ang ating buhay, hindi natin kailangan na sumunod, no? Ang unang kailangan natin ay si Kristo, sapagkat walang kaligtasan kung walang Kristo. Bagamat mabuti tayong tao, masunurin tayo, kung wala tayong Kristo, wala pong kaligtasan sa mabuting gawa. Walang kaligtasan sa pagiging masunurin. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Amen? Si Kristo ang bagong Exodus, sabi ng Luke 9:31. Kung si Moses ay ipinalaya ang mga Israel doon sa Ehipto, si Jesus ay pinalaya tayo at iniligtas sa kasalanan at kamatayan. Amen? Sa pamagitan ng dugo, sa pamagitan ng pagkapako sa cross. Amen? Kung sila ay papunta ng Kanaan, tayo naman ay papunta sa kaharian ng Diyos. Ito ang buhay ng bagong Exodus, no? Sabi doon, Jesus talk about His departure, yung kanyang paglabas, no? Ito ay ibig sabihin ng new Exodus. Kaya sabi ng Panginoon, this is my beloved Son, makinig kayo sa Kanya. No? Amen? Siya ang tunay na Diyos, siya ang tunay na buhay, siya ang tunay na liwanag. Amen? Ang bagong taon na ito ay isang challenge para sa atin. Ngunit, sino ang ating pakikinggan? Ang mundo, ang ating takot, o ang ating sarili? Amen? Sino ang dapat nating pakinggan? Si Kristo. Sabi ng Panginoon, makinig kayo sa Kanya. Number 3, the preview strengthen our journey. No? Kung meron tayong karanasan, mga pagsubok, sa pamagitan ng preview, katulad ng panunood ng isang pelikula, parang gusto nating tapusin, 'di ba? Minsan may ginagawa tayo pero dahil na-excite tayo sa mangyayari, no? Nagkakaroon tayo ng lakas, minsan naantok na tayo pero tuloy-tuloy pa rin sa panunood. Ganito ang preview. Kung meron tayong pag-asa sa salita ng Diyos kay Kristo, ang mga pagsubok na darating sa buhay natin ay hindi tayo nawawala ng loob, sapagkat ano ang ending, ano ang katapusan? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, rise up, do not be afraid, tuloy lamang, no? Huwag mawala ng loob, tumayo tayo, amen? Kung nadapa, tumayo, amen? Si Jesus ay puno ng kaluwalhatian at habag, no? Meron siyang compassion sa atin, may pakialam siya sa buhay natin, sa future natin, sa nararamdaman natin, sa sitwasyon natin. Amen? Kaya may kalakasan dito. Amen? Sa buhay natin. Si Kristo ay sapat na. Amen? Only Christ remains and Christ is enough. Amen? Pagtingin nila, nawala si Elias, nawala si Moses. No? Kapag wala na po ang lahat, kapag mahirap na po ang buhay, si Kristo
ay sapat na. Amen? Hindi na natin kailangan ng iba. Si Kristo ay okay na, sapat na. Amen? Number 3, glory after the cross. Glory is the end. Ang luwalhati ay darating pagkatapos ng cross. Pagkatapos ng mga pagsubok na pasan natin sa buhay, ano ang ending? Glory. Amen? Hindi tayo mananatiling naghihirap katulad ni Kristo. Si Kristo ay nabuhay muli. Amen? Kasi ang preview ay hindi mananatili. Matatapos ito. Kundi ito ay isang pagpapala. May mga darating pang mga pagsubok pero alam natin ang ending ng story. Anong ending? Si Kristo ang kanyang kaharian at siya ay maghahari sa buhay natin. Amen? Konklusyon, trust God's sovereign plan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Sa kanyang mga plano. Amen? Mga igsuon. And listen to Jesus. Maminaw ta sa Ginoo. Amen? So paano tayo magkakaroon ng kalakasan? Paano tayo magkakaroon ng may panghawakan sa pamagitan ng pagsamba at panalangin? Ang akin pong resolution ngayong taon ay magkaroon tayo ng serious worship. Ano ibig sabihin ng serious worship? Hindi yung ordinary worship tuwing Sunday lamang, pero gawin natin itong seryoso na tayo ay nakikinig, tayo ay gustong makinig, gusto nating kumanta, sumamba. Ganon din sa pananalangin. Amen? Dahil sa pamagitan ng preview, hindi pa tapos ang kwento. Ang kwento ay siguradong tagumpay. Amen? Sigurado si Kristo ang ating tagapagligtas. Amen? Ito po ang mensahe natin. Again, Happy New Year sa lahat ng ating mga pastora at mga workers at mga membro. Nawa, ma-enjoy natin ang preview ng ating buhay. Amen? Ang covenant na si Jesus ang Kristo. God bless you.